Good day mga ka-enbas, mga ka-ergan. So, panibagong tips na naman po tayo. And sharing na naman po tayo ng experience sa erganing. Sa tuning. Sa tuning po. So, ang tips na to is ilalagyan natin ng title na Tune Naturally. Tune your unit naturally. Oops, may mga magre-react po rito. Anyhow, ganito po to. Ikaw po ba pag nagtutune ka ay nakagato ang iyong unit? Yung iniipit po natin dito, and ang human intervention na lang is your loading, squeezing your trigger, tapos yung siyempre load, cock and load, then yung pag-adjust. Pag nagtutune ka, ito po ba yung way mo hanggang maging tight yung groupings, let's say 25 meters. If yes, okay naman yan. Maganda rin yung way of tuning. Kaso, yun lang, may kaso. Dede. Kaso, iba yung experience ko or yung pananaw ko. Kasi iba-iba po tayo mga kaibigan, mga ka-ergan. Ang sa akin, pag i-tune ko po yung aking unit, hindi ko po hinihiwalay yung human factor or human intervention. To be specific is yung connection ni unit and the shooter or your body. Yes, kung nakikita nyo na kung saan patungo tong video, tama po yung iniisip niyo. Ang pag-tune po ng unit ay hindi lang po yung pag-adjust ng trigger, spring, valve, reg output, barrel indexing. Hindi lang po yun ang pag-tune. Kasama din yung paano nakakonect or paano or gaano kataas yung connection ni shooter at ng kanyang unit or ng kanyang rifle. Ayun, solid di po ba mga kaibigan? Solid. So yan kasi yung nagiging masyado ko nang naririnig sa mga gun instructor ko noon, mga nagtuturo dyan. Importante po kasi yung connection talaga, kung paano i-absorb ng katawan mo si unit. Ayun po, kung mataas yung connection po as one, or maganda yung harmonics ng dalawang yan, shooters and the unit, magiging mataas po yung accuracy and consistency ng patama natin. Kaya minsan yung ginato mo, chinun mo yan na nakagato, din i-squeeze mo lang yung trigger. Minsan yan, pag hinawakan na ng isang tao or hinawakan mo na, then magtataka ka, oops, pangit na patama. Practice lang to, practice. Hanggang practice mo, hindi mo makakuha yung nag-iisa lang siyang nakagato ng nagganda ng groupings, tapos ikaw nagpuputok, hindi mo makuha yung accuracy and consistency na kung gataas nung nag-isa lang siya na nakagato at sayo. Kaya may gap, nawawala yung connection ng shooter and the rifle. Kaya as much as possible, pag nag-tune tayo or nag-tune ako, tinutune ko ito naturally, nakabypad lang, kung ano ang magiging end purpose ng aking or end use ng aking unit. Kunwari naka pang BR, so i-tune ko po na ganyan, kung paano ko po siya hawakan, i-tune ko rin po yan kung paano ang bat position sa aking pocket shoulder, paano yung hand gripping ko, paano yung trigger control ko, trigger squeezing ko, yan nakatune po lahat yan mga kaibigan. Pati ako, tinutune ko rin yung sarili ko sa aking airgun
habang nag-a-adjust ako ng mga dapat kong i-adjust from rake output hanggang doon and from barrel. Ang keyword po dito is yung vibration. Kung alam niyo ang topic na barrel harmonics, malaki po yan, malaki. Kung alam niyo po yan, alam nyo rin na magbabibrate po yan hanggang dun sa likod, hanggang doon sa shooter, hanggang dun sa paa nya. Napapansin nyo po yan, iba yung tunog ng unit na nakagato lang at ng unit na nakakabit sa inyong katawan. Pansinin nyo po yan, iba yung tunog, yung frequency na yun. Lahat yun magiging maganda yung connection hanggang lalabas po yung pellet dito sa dulo ng ating barrel or sa muzzle ng ating unit. So ayun lang siguro may share ko muna mga kaibigan. So recap, yes, okay po naman, maganda po naman yan yung ginagato natin, maganda naman, walang problema naman po. And mas maganda pa nga sana kung talagang na-tune natin ito naturally. Kaya kami as nag-upgrade ng mga unit, nagre-repair ng mga unit, pag tinutune na namin yan, hindi namin po ginagato yan, kasi alam ko pagdating ng unit sa customer o sa client natin o sa mga kaibigan natin, hindi po nila ginagato yan. Pinuputok nila yan naturally, hindi po dala-dala yung gato sa hunting area. Yung iba iniipit sa tripod, kasi kaya tinatanong natin, paano mo ba ito gamitin? Doon din na kami nag-adapt. Though iba ako as shooter, iba din naman yung magiging end user later on. Kaya mayroon din kaming mga kasama, sabi ko, oh, siya na yung magpuputok para hindi magiging bias. Kasi iba ako, iba siya. O beginners siya, at least na ipapatama niya kung beginners man yung ating kaibigan. And then later on, magdali na lang mag-connect yung kanyang rifle sa shooter o sa kanyang katawan. Okay, anyhow, napaka simple. Minsan hindi natin maisip na napakalaki pala ng epekto nito pagdating sa accuracy and consistency. So again, tune your airgun naturally. Ayos, thank you.